napapanahong balita. Kinonsidera ni Ombudsman Jesus Crespin Boying Remulla ang posibilidad na magkaroon ng live streaming ang mga preliminary investigation sa ilang kasong hawak nito. Ito aniya ay mas magiging bukas at transparent ang proseso ng investigasyon, na layong masiguro ang integridad ng bawat pagsisiyasat at maitaas ang antas ng transparency sa mga kasong kanilang hinahawakan, kabilang na ang multi-billion peso flood control scandal. Kaugnay nito ay plano na rin ng kanilang tanggapan na simulan na ang paglalathala ng mga desisyon, kabilang ang kaso ni Senator Joel Villanueva hinggil sa umano'y maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund noong siya ay kongresista pa. Mariing tinutulan ng mga student leader mula sa mga pamantasan ang sabina mula sa pulisya kaugnay ng mga isinagawang kilos protesta laban korupsyon. Tunghayan ang ulat mula rito. Sobra na! Pondo sa serbisyo! Huwag gawing negosyo! Pondo sa serbisyo! Huwag gawing negosyo! Nananawagan ang mga lider at estudyante sa Administrasyong Marcos na ituon ang investigasyon sa mga katiwaliang kinasasangkutan ng ilang opisyal sa pamahalaan at hindi sa mga kabataang bumabangon laban sa korupsyon. Mr. President, nahiya ka naman. Hanggang ngayon ay hindi mo pa inaako at hindi ka pa nagpapaliwanag tungkol sa 3,700 na mga flood control projects at iba pang infrastructure projects na pinondohan mo mula sa unprogrammed appropriations ng 2023 at 2024. Dito ay nanunsyo ng Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK ang serye ng mga anti-corruption rallies na gaganapin mula October 31 hanggang November 30. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ang Ghostbuster Project sa Menjola, mga lakbayan at mga mass action sa iba't ibang lungsod bilang panawagan sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga namamahala, inaasahang higit sa 100,000 ang lalahok sa Bonifacio Day Rally sa November 30 na itunuturing nilang National Day of Protest laban sa korupsyon. Naninindigan din ang mga kabataang lider na hindi sila uurong sa paninindigang ipaglaban ang katotohanan at ang karapatan ng mga mamamayan na nananawagan ng isang gobyernong tapat at walang bahid ng katiwalian. Pati na rin ang mga elemento nitong tulad ng PNP-CIDG at NTF-ELCAC na kasabwat at kasangkapan sa pagpapatahimik sa mga kabataan at mamamayan na lumalaban sa korupsyon. Lahat ng sangkot, lalo na si Marcos Jr., ay dapat na managot, tanggalin ang mga kawatan sa ating gobyerno, hindi ang boses ng mga kabataan. Kaugnay nito, tumangging dumalo si PUP Student Council President Tiffany Brillante sa investigasyon ng PNP-CIDG matapos makatanggap ng sapina noong October 22 at sa halip ay nagpadala ng liham bilang tugon sa mga investigador. Matatandaan sa harap ng Camp Crame, nagsagawa ng protesta ang grupo ni Brillante bilang pagtutol sa umano'y panggigipit ng mga otoridad sa mga kabataang lider at estudyante. Giit ni Brillante, malinaw na ang pinapatawag na investigasyon ay isang uri ng political retaliation laban sa kanilang karapatang magpahayag at magprotesta. Kasabay nito, sinunog ng mga kabataan ang mga kopya ng sabina bilang simbolo ng kanilang pagtutol sa tinatawag nilang political repression. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inaresto ng Philippine National Police Special Armed Forces o PNP-SAF ang isang bomb maker na kabilang sa teroristang grupo na Dawla Islamiyah Hassan Group sa Palimbang, Sultan Kudarat. Kinilala ng mga otoridad ang sospek na si JB Mastura na kasama rin umano ng 9 most wanted person ngayong taon, kaugnay ng paggawa ng mga explosive devices. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.,
Malaking tulong sa bansa ang mabawasan ng isang terorista upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOE, tiniyak ang sapat na supply ng kuryente at langis sa Undas. DTI, pinaiigting ang bantay presyo sa mga bilihin ngayong Undas. Live streaming ng prelim investigation ng ilang kasong hawak ng ombudsman, pinag-aaralan pa. Pahayag ni Gutesa sa Senado, umano'y peke ayon kay Representative Ridon. Bulusan Mayor, naglabas ng pahayag ukol sa naging komento ni Vice Ganda na bulok na paaralan sa lugar. At PNP SAF, inaresto ang bomb maker ng isang teroristang grupo sa Sultan Kudarat. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.